Hello guys! Yun nga, ako si Incognito Creations. Yung totoong pangalan ko is Topper Jane. So, yun nga, obvious na obvious yung pangalan ko is galing talaga sa Tupperware. So, yun. So, di na natin like sasayangin yung oras ha. Pwede tayong Uy, pumasok si Miss A. Bakit ka andyan? So, hindi natin sasayangin yung oras. Kung if ever man maputol itong recording, so may ginawa ako ulit na meeting. So, pwede nating gawin ulit para makapag-continue tayo sa, ano natin, sa topic natin ngayon. Kasi medyo mahaba siya eh. Gusto ko nga mag-proceed tayo dun sa pinaka social media management talaga, pero parang kukulangan tayo ng oras. So, dito muna tayo sa pinaka-basic. Okay, so, i-share ko sa inyo yung ano ko ha, yung screen ko, and let me know if like ma ma-view niyo siya, makikita niyo sa screen niyo rin yung ano ko. Wait lang ha. Share ko yung screen ko. Kita niyo ba yung page ko, ay yung screen ko? Yes po. Okay, Yan, yan. okay. Sige, so itong ano na to, meeting na to is recorded. So para makita din ng mga hindi naka-attend. Okay, so yun, yung topic natin ngayon guys is Facebook page setup. So, marami sa atin dito na yung ginagamit talaga is yung mga personal accounts natin. Pwede naman, pero mas maganda pa rin yung ginamit natin is yung mga Facebook page talaga kasi marami siyang factor eh. Marami siyang pwedeng maitulong sa atin. Ah, la lalo na sa pagiging, parang professional kasi siya tignan kapag may page ka. And then, aside from that, is magagamit mo din siya as parang case study mo. Kasi, kung hindi niyo alam, yung pagmamanage ng Facebook page is in demand siya sa mga foreign clients. Yes, kahit yung pag-manage lang ng Facebook page, yung pag-gain lang natin ng mga followers natin organically is plus points yun sa mga foreign clients na nag-hire ng mga social media managers. So, right now, so syempre, before tayo pumunta dun sa pagiging social media manager, dapat malaman muna natin kung paano mag-manage sarili nating Facebook page, 'di ba? Kasi kung magtatanong si client sa inyo is do you have experience for being a social media manager? And then pwede mo namang sabihin na I manage my own Facebook page. I gain my followers organically. And ganito ganyan, flex mo yung Facebook page mo. So, mas maganda pa rin na nagsimula siya sa'yo. Mas maganda yung ikaw mismo yung nakapag-manage and nakita mo yung parang improvement ng Facebook page. Okay? So first is syempre, in order para makapag-start tayo is kailangan natin page, 'di ba? So kung hindi nyo alam kung paano mag-create ng page is andito lang siya banda sa side, sa left side, and then sa pages, and then andito may create new profile or page. Nakikita nyo yan? So, apat na Facebook page. Dalawa dito is minamanage ko. Bali ako yung social media manager nila dito sa page na to. So, ito is sa amin ni sa husband ko. So, soon, magkakaroon din kayo ng mga clients na i-handle nyo as social media manager. Baka kasi hindi pagiging digital creator yung niche nyo eh. Baka hindi talaga new field. So, baka ang pagiging social media manager is makakatulong sa inyo in the future. So, yun. Create tayo ng profile. So, may dalawang options dito, personal profile and then public page. So, kung titingnan natin dito sa compare options, so, makikita naman natin dito na may ano siya, ah, difference na. Kinumpare na ni Facebook kung ano yung difference na personal profile and yung public page. So, obviously, yung pipili natin is public page kasi yung purpose natin is maka-access tayo sa professional tools and then yung mga other mga settings na pwede nating magawa sa isang Facebook page. So, yun nga, create tayo ng public page and then get started. Sorry. Before tayo mag-create ng page is dapat may Facebook page name na tayo sa isip natin. Siyempre, wag lang tayo gawa-gawa ng kahit anong name. Siyempre, dapat nagre-reflect din sa niche mo,
personality mo. When we say niche, guys, yun yung kumbaga feel kung saan ka magaling. Like for example, kung gusto mong maging digital creator, so gawin mo yung name mo na parang related dun sa pagiging digital creator. And then, kung social media manager ka naman, yung ipapangalan mo is related din sa ganun. So, para malaman talaga ng mga client natin kung ano yung, ah, kumbaga, purpose natin or ano yung niche natin sa page natin. So, kapag nakaisip ka na ng name, then automatic next doon is gagawa tayo ng logo. Di ba tinuro ko naman sa inyo kung dapat kung gagawa ka ng logo, dapat sure ka na so kung ano yung kulay na gagamitin mo, yun yung magiging brand color mo, guys. So, ah when na-finalize mo na yung brand colors and then yung logo mo, make sure na kung ano yung logo, ano yung colors, is yun na yung gagamitin mo entire social media accounts mo. Okay? Kung napapansin nyo naman na sa mga posts ko, yung colors na normally ginagamit ko is related lang dun sa logo ko. And then, marami akong mga enrollees, marami din ako mga na-follow na mga pages na yun na ang mga ginagawa. So, para nakaka-proud kasi ang ganda tignan kasi kung yung kulay kasi na gagamitin mo is paiba-iba, hindi ka matatandaan ng mga customers mo. Okay? Yung paggawa ng logo, yung paggawa ng brand color mo, yung paggawa ng uniqueness mo ba, is yun yung magbibigay ng parang remembrance para sa mga clients mo nga, oh, okay, si Incognito Creations to kasi related sa ganito. So I remember, may isang follower ako, tinag niya ako sa post, nakalimutan ko sino yung nagtag. Tinag niya ako na, ma'am, ikaw yung naalala ko sa color na to. So parang kahit hindi ako yung nag-post, is parang na-remember niya ako dahil dun sa kulay na ginamit ko. Okay? So kayo na yung bahala pumili ng color. Basta parang fit sa personality mo ba? So ayan, kapag naka-finalize ka na ng logo mo, naka-finalize ka na ng ah, name, so ganito, dito sa category, so ilalagay natin dito if ikaw ay digital creator, so lagay mo dyan digital creator. Kung isa kang graphic designer, lagay mo dyan graphic designer. Okay? So, mas maganda na pagkapasok ng client sa Facebook page mo is alam na niya kung ano yung kumbaga content or laman ng Facebook page mo. Dito naman sa bio is makikita natin dito normally or ilalagay natin dito kung yung about sa atin. Kasi papakita ko sa inyo yung example ha. Kasi yung akin, hindi ko siya masyadong nilagyan kasi ewan ko, hindi ko talaga bet maglagay ng other details. Gusto ko yung mga clients mismo magpi-PM sa akin. So nilagay ko na lang dito na in collaboration ako with Miss A. Kasi normally yung mga post namin is pareho lang. So minsan si Miss A na yung nagma-market sa mga templates ko. So para hindi maisip ng mga clients ko, no, parang pareha sila. So at least malaman nila na connected ako kay Miss A. Tignan natin yung page ni Miss A ha. Ano ba to? May mga ganitong nagpa-pop up. So, to ini-indicate ni Miss A na nagbebenta siya ng mga Canva templates. So, parang mga anything related or pwede mo rin ilagay dito yung contact details mo, yung email address mo kung saan ka ma-contact ni clients mo. So, anything. Huwag ka lang basta lalagay-lagay ng quotes dyan. Lagay ka specifically yung parang related or parang call to actions. So, ano ba yung call to actions? Yun yung parang ah mga way kung saan ka pwede makontak ng client. Okay? So, kung ano ka ng page, guys, is papakita ko sa inyo dito ha sa page ko. So, ito, may bio. And then, make sure nakalagay ka kung ano yung parang category. Category ba yun? O category. And then, ilalagay ko rin dito yung TikTok account ko. Just, ano lang, additional, social media. And then, ilalagay ko rin dito sa website yung Rocket PH account ko. Malalaman niyo yan kung bakit ko nalalagay dyan. So, dito tayo sa About section. So, okay, sa Edit Details, About section na lang. So, sa About section, pinaka-importante na ah, malagyan dito is, ito based lang to sa natutunan ko sa social media management na course na sanilihan ko, is importante talaga na meron kang category. Yung service area, I think hindi siya applicable sa atin
Applicable lang siya kung, for example, printing shop ka. Kung ilalagay mo dito like kung anong area lang yung kumbaga pwede mo makiter ikaw as printing shop. Kung let's say for example ako taga Cagayan de Oro. Gusto ko ah yung makaka-avail lang is Cagayan de Oro lang. So ilalagay ko dyan Cagayan de Oro. Pero normally hindi na yan nilalagyan talaga. Pero depende sa iyo kung gusto mo. So, phone number. Di ko rin nilagyan ng phone number. I hope kung makontakt sa number ko. Yung email address. So, yan, nilagay natin yung Rocket Page account, yung TikTok. Lagay mo dyan. Ad services. Pwede ka rin maglagay ng mga, ano yung mga, ito applicable lang kasi ito sa ano eh, sa parang um, mga coffee, mga milk tea, sa mga ganun. May mga nagre-require ng delivery. So, yan. Language. Lagay mo dito always open din. Kasi sa industry natin, always open tayo kahit saan tayo pumunta. Pwede nating makater yung mga clients natin kasi templates lang yung binibenta natin eh. Dito rin, ito parang may mga dollar sign naka-indicate dito na yung pricing mo, cheap lang ba? Or parang moderate, expensive, or parang ganito depende. Or pwede rin not applicable, at not applicable na lang. Gender, wag na, no need. So, yan. Also guys, importante din sa ano natin, sa cover photo natin, ilagay natin yung kumbaga kasi yung tinuro sa amin ha, is kung gagawa ka ng cover photo, make sure na andun yung mga products mo, andun yung mga contact details mo, email, yung number, lahat ng details andun. Ako kasi gusto ko makontak lang ako through messenger lang talaga. So hindi ko na nilalagyan ng mga contact number ko, ng email ko, hindi ko na nilagyan. So ang nilagay ko na lang dito kung ano yung mga services na binibigay ko. Kasi yung niche ko kasi, dati, graphic designer lang talaga ako. So, parang hindi talaga ako sure sa pinasukan ko. Parang nag-digital creator na ako, nag-graphic designer na ako, nag-coach na ako dito, tsaka nag-social media manager rin ako. So, nilagay ko na lang dito yung services ko sa cover photo ko. Okay? So, sa inyo, mas maganda kung nilalagay nyo lahat ng mga, ano yung mga services, ano yung mga templates na binibenta mo, para automatic pagkapasok ng client dito sa page natin is alam nyo na, okay, nagbebenta pala siya ng templates, ng ebooks, gumagawa pala siya ng video, ganito, ganyan. So, yan. So, next is, bio, about section, make sure to add. And then one thing guys, pinaka-importante, okay? Pinaka-importante guys, kasi ako na-experience ko to, yung Facebook account ko kasi is na-disable ni Meta. So yung lahat ng Facebook pages ko is nawalan talaga ako ng access kasi yung admin lang doon is ako lang. So right now, lesson na talaga sa akin na mag-add ka talaga ng at least 2 to 3 admins sa Facebook pages mo. Kasi, just to make sure na what if yung Facebook account mo is magka-violation, kung mawala man yung Facebook account mo, at least isa or dalawa pa doon sa mga admins is pwede pang maka-access sa Facebook page and then pwede kang i-add ulit as admin, 'di ba? So, paano ba mag-add ng Facebook admin? Okay? So dito lang tayo sa settings. Makikita yan sa profile guys ha, sa profile andito yan banda. Punta lang tayo sa settings. So after that, sa settings is punta tayo dito sa page setup. And then, under page setup, meron tayong makikita na name, page access, etc. So, dito tayo sa page access. And then, automatic add mo lang kung sino yung gusto mo i-add as manager. So, obviously, kami lang dalawa dito ng husband ko. So, just in case may violation ako or may violation siya, at least isa pa sa amin, may access sa mga Facebook pages namin. As in, lahat ng Facebook page namin is 2 to 3 admins na. As in, may lesson na talaga ako dyan. So, just make sure na sa pages nyo, ganun din. Mag-add kayo kahit husband nyo, kahit nanay nyo, tatay nyo, ilagay nyo lahat. Okay? So, ayan, very basic lang yung pag-create ng Facebook page. So, next na ituturo ko sa inyo is paano gamitin yung Meta Business Suite. Okay? Ah, Normally kasi sa atin, hindi to ginagamit eh, yung scheduling. Kasi ako, very ano to sa akin, very useful to sa akin, lalo na kapag matagal akong gumigising or kapag may lakad ako. Normally, halos lahat ng post ko yata kapag umaga is normally, ini-schedule ko ahead. Okay? So,
Kapag feeling ko, okay, parang matagal akong gigising bukas, so mag-schedule na lang ako ng post para at least may ano pa rin may galaw, may movement pa rin yung page ko. Kasi kung yung Facebook page nyo guys ha, kahit isang araw lang na hindi ka makakapag-post, is malulose track ka talaga guys. Parang yung insights ng Facebook page mo is bababa yung visibility mo. Okay? At least ha, yung sabi sa amin is post at 2 or 3 posts a day. Kahit yun lang. Okay? And then, punta tayo dito sa Meta Business Suite. So maraming ano dito like parang options pero normally yung nagagamit ko dito is yung planner lang talaga and then yung insights. Yung insights dito guys is dito natin makikita yung performance ng page natin. Kung napapansin nyo dito yung reach parang nag-red siya. Dati kasi yung post pa ako ng post, consistent yung posting ko daily is green talaga yan. Naka-up talaga yan kasi marami siyang nare-reach na mga tao. Okay? So, bumaba siya kasi lately, kung napansin nyo, hindi ako nakakapag-post. Parang may isang araw na hindi ako nakapag-post kasi yung nga masama pakiramdam ko, ganun. So, importante talaga na at least makapag-post ka ng 2 beses sa isang araw. Okay? And then dapat yung post mo rin is hindi basta-basta na post lang. Dapat engaging pa rin. Dapat ano pa rin yung eye-catching pa rin yung mga visuals na pinopost natin. So dito mo makikita yung performance sa page mo. So dito sa Meta Business Suite, yung ginagamit ko normally dito is yung planner. Kagandahan dito guys, is makikita mo dito yung mga pinopost mo dati. So punta ka dito sa week or sa month. Okay? So, makikita ko dito lahat ng mga pinost ko, previous post ko. So, kung gusto mo mag-post ng mga post in the future, so pwede mo siyang i-schedule. Okay? So, ah yung sabi sa amin, kapag nag-post ka sa page mo is dapat yung mga visuals, mga graphics, kung napapansin yung mga graphics na with photos ba, yung mga ganun, make sure na mga eye-catching din. Yun nga sinabi ko sa inyo, kung gagawa kayo ng mga posting nyo sa page mo, make sure na andun yung parang logo mo, yung brand colors, yun, andun yung mga detail, mga brand colors mo, mga details, ganito, ganyan. Yung parang isang tingin pa lang ng client is nagagandahan na sila. Okay? So, yun. So, at least 2 posts ng mga graphic posts and then at least isang reel sa isang araw. Okay? So, dun sa insight, guys, malalaman mo kasi or malalaman mo na yung reels mo is effective. Dapat mag-schedule kayo, like for example, mag-post kayo ng 10 a.m. sa umaga. Tingnan niyo kung yung post mo sa, na reels is marami bang views sa ganyang oras. Kung hindi naman, is mag-try ka ng ibang time. Okay? Kapag may mga oras na nag-post ka na parang maraming active na mga followers, dun mo matatansya na, uy, marami pala akong followers na active sa ganyang oras. So magpo-post ako sa ganitong oras. Okay? So marami talagang ano guys na feeling natin hindi siya important sa page pero sobrang important siya na parang na-experience ko siya dito lahat sa mismong Facebook page ko. Kasi kung ikaw magiging social media manager ka guys, kahit alam mo kung paano mag-manage ng Facebook page mo as digital creator, magkaiba pa rin yung sistema kapag nag-manage ka ng milk tea, nag-manage ka ng cafe, nag-manage ka ng salon, ganito, ganyan. So, ah pinaka-importante pa rin doon is kung maganda ba yung mga graphics na ginagawa natin. Andyan naman si Canva, pwede naman tayong, marami naman templates dyan na pwedeng gawin. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo pagandahin. Pero yung caption, ituturo ko yan sa inyo mamaya kasi may proper din sa paggawa ng caption. Lalo na kapag isa kang social media manager. Okay? So, andito lang guys, dito sa create post, or pwede ka dito, may mga option create post, create story, create reel. So, kung dito ka sa create post, yung lalabas dito is, okay, so dito, post 2.
Kung napapansin nyo guys, na dalawa yung nandito, kasi nilink ko yung Instagram ko. Meaning, kapag na-schedule ako ng post, kung naka-check tong dalawa, itong Facebook page at saka Instagram, meaning, mapopost din siya sa Instagram. Okay? So, ganun kadali. Ganun siya ka-useful yung Meta Business Suite. Kasi ginagawa na niya yung lahat ng trabaho. Hindi na ikaw yung mag-post ka dito, mag-post ka sa lahat-lahat sa group, sa ganito, ganyan. Kasi ang maganda pa dito, guys, kung ano yung gusto mo i-post sa Facebook page mo, pwede mo ring i-post sa other groups. In one click lang, in one schedule. So, punta ka dito sa See More Groups, pwede kang pumili na hanggang tatlo. Hanggang tatlong group na pwede mong mapili. Actually, kanina may na-post kanina. Nakalimutan kong i-delete na yung mga na-schedule ko sa group. So parang may na-post ako na sample at maraming nag-like. Hindi naman siya related sa field ko. So I don't know sino yung mga nakapansin. So dinilit ko naman din. So pwede kang pumili dito ng group. So, pag sinave mo yan, kapag nakapag-schedule ka na dito ng post, automatic, like for example, nag-schedule ka tomorrow 10 a.m., kahit tulog ka pa guys, yung post is na-post na siya sa Facebook page, na-post na siya sa Instagram, na-post na siya sa tatlong group na sinali mo dito. Okay? So, yun yung maganda. Pinadali ni Meta Business Suite yung pagpo-posting. So, dito, may add photo, may add video, so may template, so normally hindi na to ginagamit. So pwede mo rin i-customize yung post mo, Facebook and Instagram. Pwedeng magkaiba yung caption sa Facebook, pwedeng magkaiba yung caption sa Instagram. Pero normally is panapareho ko na lang. Pero nasa sa inyo pa rin yan ha. So, dito yung caption, yung collaborator, kung may ka-collab ka, normally ginagamit ito. So dito na tayo guys, sa scheduling options. So i-enable natin 'yan. So andito may Facebook and then Instagram. Then pwedeng magkaibang date kasi dito kasi sa ano guys, para for Instagram ha, may mga active times, may sinasuggest si Instagram kung ano yung mga times na active yung mga followers mo. So ito nakalabas dito na active times para sa kumbaga tomorrow is sa 3 p.m. marami ka daw followers na active. So nasa sayo 'yan kung ifa-follow mo 'yan or magki-create ka ng sarili mo talagang time. So, i-schedule mo yan. Like for example, 9 a.m. tomorrow, 20. So, ganyan. 20 bukas or pwede mo i-schedule sa 25 kung feel mo may lakad ka sa 25. So, mas schedule na lang ako sa 25 and then dapat nakapost siya ng 10 kasi may lakad ako. 9 a.m. yung lakad ko so hindi na ako makakapag-post. So, yun. Bakit ko tinuro ko to sa inyo guys? Kasi yun nga, importante sa Facebook page natin na meron talaga tayong post, kahit dalawang post sa isang araw. Kasi kung hindi, mawawala yung visibility natin sa followers natin. Napapansin nyo ba na parang, bakit wala akong benta? Kahit ano yung ginagawa kong post sa mga group, wala akong benta. Kasi, yung mga posting nyo kasi, yung sa iba is hindi siya consistent. Okay? So malalaman mo rin dito sa insights kung magiging effective yung mga post mo kasi yung sinabi ko kanina na reach is mag-green yun, mag-up yun. Kapag napansin yung naka-up yun, matik post ka daily. Make sure yung mga visuals na ginawa mo, mga videos or reels na ginawa mo is mga relevant or mga eye-catching. Huwag kang mag-post ng basta-basta. Okay? So, depende pa rin yan sa inyo kung gusto niyo mag-post ng mga memes, engagement pa rin yun kasi kung may mga nagla-like pa rin sa mga funny post mo, engagement pa rin yun lalo na kapag may mga nag-share, may mga nag-comment. Kung napapansin nyo guys na may mga top engagers ako every week, yung mga tao kasi yun is nagko-comment talaga, nagla-like. Kahit nagla-like lang kayo guys, hindi kayo magre-reflect sa isang page na active follower kayo, top fan kayo. Normally talaga nare-recognize as top fan is yung mga nagko-comment. Napansin niyo yung iba na kapag nagpo-post sila, sinasabi nila, if interested ba kayo sa template na to? Comment yes. Napapansin niyo yung may mga ganon. Tsaka ikaw, syempre gusto mo yung template, magko-comment ka rin ng yes. So yun,
gumagawa ng engagement yung nag-post. Kasi may ginawa siyang something doon na kung gusto mo yung mo tong template na to, comment yes. Engagement na yun. Malaking tulong yun sa Facebook page niya kasi ah, may mga nagko-comment sa mga post niya. So, technique din yun, guys. Okay? So aside from that, dun din sa mga post natin, lalo na sa mga reels, sa mga post, sobrang effective din kapag naglalagay tayo ng mga hashtag. Para sa atin kasi, kapag feeling lang natin yung hashtag is wala lang, parang design lang. Pero hindi guys, nakakatulong yung hashtags, lalo na sa visibility ng Facebook page natin. Yung niche engagement, kung napapansin nyo is kapag nagpo-post ako ng reels ko na about related sa digital creator, may hashtag ako doon na digital creator, digital selling. Kasi nagko-connect ako sa mga tao na yung niche nila is digital creator din. Nasasuggest ako ni Meta, parang malalaman ni Meta na okay, yung content ni Incognito is about digital creators. So, isasuggest ko to dun sa mga digital creators din. So, malaking bagay yung paggagamit ng hashtag. Pero ako, di na ako naglalagay sa mga post ko. Yung nilalagyan ko ng hashtag is yung mga reels ko. Okay? So, malalaman mo din yun kung ano yung effective kasi parang ang dami ng views. Kasi napansin ko last time, nag-post ako ng Timo, yung Timo na parang mga ah paper cutter, yung mga nabili ko sa Timo, may ginamit ako doon na hashtag na Timo Philippines, Timo Products. Ang dami ng views compared doon sa mga na-post ko. Kasi yun nga, may ginamit ako na hashtag na sobrang, kumbaga, ginagamit siya ng ibang mga ah, tao, 'di ba? So, depende talaga 'yan sa pag-post mo, dapat nakapag-set up talaga tayo ng mga hashtags kasi sobrang gamit niyan. Akala niyo lang design yan, pero sobrang gamit niyan lalo na sa Reels. Okay? So, 'yun. So, 'yun nga, kapag nakapag-post na tayo, either schedule or yung on the spot na posting, is make sure na engaging yung mga post natin, 'di ba? Kung napapansin nyo guys, yung mga post ko dito ha, tingnan nyo itong post ko. Kahit ganyan yan. Andito yung parang logo ko, in-indicate ko na in collaboration ako with Miss A. Andito yung mga call to actions ko. Ito yung mga call to actions guys. Yung parang alam ni client or ni customer kung saan ka pwedeng makontak. Okay? So, create catchy first liner. Ituturo ko to sa inyo ha. So, sa pagpo-post is depende na yan sa diskarte nyo kung gagaya ba kayo sa akin. Di ba napansin niyo yung posting ko is para akong nagso-storytelling. Kasi nahuhook mo yung mga mga followers mo doon. Kapag nagso-story ka, may iba talaga na mahuhook sa pagbabasa. Kahit sobrang haba ng posting mo is mahuhook sila doon sa parang uy, parang interesting yung post. Depende na yan sa'yo kung paano mo i-discarte. Be a storyteller, create catchy first liner, be real. 'Di ba? Magpakatotoo ka, wag ka lang fake-fake diyan na parang nagpapakaawa effect ka lang sa ano mo. Pero parang pero behind the scenes or parang 'di ba off cam maganda pala buhay mo. So parang ganun ba? Be real, be authentic. And then include call to actions, user-generated contents. Isa din to guys. Kapag may mga clients na kayo na parang suki nyo na talaga, isa sa pinaka-effective na gawin nating parang content or parang posting natin is yung mga user-generated na. When we say user-generated, is yung mga client na natin before, pwede tayong manghingi sa kanila ng parang feedback or kahit itong review guys, kung napapansin niyo yung review dito, pwede niyo itong gawin na content. Yung mga nag-comment sa reviews niyo, i-edit niyo yan. Gawin niyo sa post. Oh, gawin niyo sa post and then yun, at least makita ng mga followers mo na okay, marami na palang nakapag-try sa services niya and anong tawag dito? Satisfied sila. So, ganun. Isa yun sa pwede nating i-post as content yung mga feedbacks ng mga previous customers natin, lalo na kapag nagandahan sila. Pwede kang humingi ng ng feedback man. Pwede ba akong humingi ng feedback sa iyo kung ano yung nagawa ng services ko sa iyo kasi para ano lang.
I-flex ko lang sa mga client ko, ganito, ganyan. So, pwede yun, ha? Pwede yun. And then, so yun. Paano ba gumawa ng, ano ba to? Hindi ko nakikita ang, gumawa ng mga content or ng mga posting, okay? So, normally yung ginagawa ko talaga guys is pumupunta ako ng ChatGPT. Minsan, yung mga generate ng ChatGPT is ine-edit ko rin kapag hindi ko nagustuhan. At least nang may idea ako ba kung ano yung kumbaga format ng posting ko. Okay, so punta tayo sa ChatGPT. Yung pinaka-technique talaga guys na tinuro sa amin, yung paggamit ng ChatGPT is huwag ka lang nag-search ng or magtanong ng tanong sa kanya. Yung gagawin mo talaga dito is isipin mo na si ChatGPT parang tao, yung parang kaibigan mo lang ba? Yung parang tratuhin mo siya na parang tao talaga. So yung ginagawa ko normally dito sa ChatGPT is, yung pinaka first na prompt na ginagawa ko dito is, it's either sasabihan ko siya ng act as a friend. Kung gusto ko na kausap ha, may time na ganyan na kapag gusto kong kausap, ginagawa ko to, act as a friend. So parang nag-uusap kami casually ni ChatGPT. Pero dito sa posting natin is, yung gagawin natin is act as a copywriter. Act as a copywriter. When we say copywriter, guys, yung trabaho ng copywriter is sila yung nagpo-post ng mga engaging posts sa Facebook page, sa social medias, mga promotional posts sa Facebook. Yun yung trabaho ng copywriter. Main job ng copywriter is to post promotional posts sa Facebook page. So yun yung iko-command natin ka ChatGPT na act as copywriter. So yung sasabihin ni ChatGPT dito is, of course, what would you like? So yung sasabihin mo dito is magpapakilala ka muna. Okay? I have a Facebook page. I sell Canva templates and uh, ano pang pwede nating my contact I sell notepads, calendars, planners, etc. So oh, parang mali yung parang mali yung prompt ko. Ah, let me let let me introduce myself first. First, name is Incognito Creations. Ganyan. Pwede kasi nating ma-edit yung pinompt natin para parang mabago yung memory. Nakalagay dito, memory updated, para mabago yung memory ni ChatGPT. So, sabi niya, thanks for sharing. Now that I know more about Incognito Creations, how can I help you with copywriting, etc., etc. So, yung sasabihin natin dito is, for example, I write me a post about 3 inches notepad. I already have 65 designs for only 150, and they can also have a lifetime access with no additional charge, even if I add more designs. Okay? So, ganyan. So, gagawa na si ChatGPT ng parang post mo. Pero hindi pa tayo tapos dito kasi marami pa tayong pwedeng i-edit talaga dito, guys. So, ito yung pinaka-importante, guys. Sa post natin, dapat may first liner tayo ito. May first liner tayo. When we say first liner, itong mga ganito. Dapat yung first liner natin is catchy. So, yung post niya dito is 65 beautiful notepad designs for only 150. So, parang may idea na agad. May idea na agad si client kung ano yung content ng post mo. Kasi sa first liner pa lang is alam ko na. So, parang, okay, 65 na yung designs, 150 lang. So, babasahin na talaga yan ni customer hanggang dulo. Kasi yung first liner pa lang is catchy na. So, dito sa pinovide ni ChatGPT, hindi pa ako kontento. Kasi for me, gusto ko merong like for example, make it sound
less like an AI. Kasi para sa akin, parang AI pa rin pakinggan. So, make it sound less like an AI. Para parang, kapag na-post ka, parang ikaw pa rin ba? So, i-revise yan ni ChatGPT. Hey everyone, di ba? Parang, I'm super excited. So, pwede mo pa rin tong i-ano ha, i-gamitin. So, ganyan. Di ba? Super excited. So, para sa akin, kulang pa rin. So, what if change tone of voice ko? Change tone of voice in a funny way. Kasi parang sobrang seryoso lang eh. Change tone of voice in a funny way. So, parang ganyan. Let's get organized. So, parang nag-iiba yung tone of voice, di ba? Kung napapansin nyo. So, parang medyo engaging na siya. Pero hindi pa rin dyan. So, what if gusto mo medyo ah iba? Change tone of voice into, like for example ha, Mickey Mouse. Try lang natin. Mga ibang mga ano mga inspiration natin na pwedeng gamitin. So, 'di ba? Ito yung expression normally ni Mickey Mouse, oh boy. So parang gosh. So parang yung kinonstruct talaga ni ChatGPT na mga post is parang si Mickey Mouse talaga yung nagsasalita. Pwede rin nating i-change tone of voice into vice ganda. Okay? Let's say ganyan. Pwede to, possible. Ah, So, di ba, nakita nyo, nagtatagalog na siya. Kasi yung tone of voice na ginamit ko is si Vice Ganda. So, mga te, 65 notepad designs for only 150. Te, alam mo ba? So, parang ganyan-ganyan. Nilalagay na dito yung mga content. So, kulang pa rin to, guys. So, what if gusto kong mag-add ng another? Add lengthwise, notepad, 50 designs already for only 120. Arrange for I format them in a number style. So yan. Napapansin nyo, parang na-numerate ni ChatGPT yung product mo. 'Di ba? Parang nakita nyo yan. 3 inches notepad design, 65 designs for only. So bonus, ganyan, ganyan. So, kulang pa rin to, guys. So, ah, okay. Add another product, add address. Add call to actions tayo. Add call to actions. To actions. My number is 0991234567 8. I live in Cagayan de Oro City. You can contact me in my Rocket PH account. rocketph.com/incognito creations. So, pag tinype nyo to, guys, hindi siya change yung parang yung unang na nagawa ni ChatGPT. Pero mag-a-add siya ng details ng mga call to actions. So, di ba? So, order now, let's chat. So, nalalagay na dito automatic yung number mo, yung address mo, yung Rocket PH mo. And then, sobrang na-arrange niya. Di ba? Sobrang professional tignan ng na-post or nagawa ni ChatGPT. 'Di ba? So, yun guys, laruin nyo lang si ChatGPT. Pwede nyo i-change ang tone of voice. Depende sa inyo sino yung gusto nyo gawing inspiration na parang siya mismo yung gumawa ng post, ng content. Okay? So yun, kapag nakagawa ka na ng content, automatic yun na yung ipopost mo dun sa scheduling mo. 'Di ba? So parang aside sa mag-post ka lang na, guys, I have notepad 3 inches, 150 only PM now. Pwede naman. Pero if you want to look like professional when it comes to posting, pwede kang tulungan ni ChatGPT using, syempre, dapat proper yung prompt, 'di ba? Sa pamagitan talaga ng paggamit ng tamang prompt. Okay, so syempre dun sa ano ko sa group natin, magpo-post ako ng parang naka-word.
ilalagay ko dun yung mga proper prompt na pwede nyong gamitin. Okay? Kapag medyo naguguluhan kayo sa tinuro ko now, maglalagay ako dun sa group natin ng mga proper prompt na pwede natin gamitin sa chat GPT kasi soon enough, if magiging social media manager ka, malaking tulong talaga to guys. Lalo na kapag yung posting mo sa isang page is maramihan, malaking tulong tong ChatGPT as in magiging madali yung trabaho dito. Okay? So, yun lang. So, check natin yung mga other posts ko kasi guys is minsan kasi parang ayoko magbenta. Kung napansin niyo nun kasi lagi kasi ako. Kasi parang hindi talaga ako sure sa niche na pinasukan ko eh. Kung magiging digital creator ba talaga ako or social media manager, hindi ako sure. So, depende na lang kung sino yung lalapit sa akin talaga. So, may sample dito. May sample dito ha. Si ClickMaze. Kalimutan nyo no guys na posting kasi isa talaga sa na-appreciate ko sa mga followers ko. Marami sila eh. May napansin na talaga ako na may improvement sila when it comes to posting. Isa doon is si ClickMaze. Isa siyang enrollee din. So yun, meron din siyang call to first liner. 'Di ba? First liner yung tawag sa ganito guys eh. Importante tayong may first liner para malaman talaga ng mga clients natin kung ano yung title ng mismong content na pinost natin. And then, nandito na naka-enumerate yung mga products niya. Din siya dito na fully editable in Canva, instant download, one-time payment, lifetime access. So, malaking tulong yun para may expectation na talaga si client kung ano yung makukuha niya sa template na bibili natin sa kanya. 'Di ba? So, meron din siyang call to action. Call to action tawag ito, guys. And then, sobrang personalized yung call to action niya kasi related siya sa Halloween. 'Di ba? So, sobrang witty niya dito. And then, isa sa ano niya dito is sobrang malaking improvement niya dito. Kasi dati guys, yung posting niya, hindi ko sasabihin na hindi siya maganda ha. Okay naman ng mga client mo, di ba? Ah, for example, yung post niya dati is mga ganito. Di ba okay naman, maganda naman. Ang problema lang is hindi siya tatatak sa mga clients niya, sa mga future clients niya. Kasi kung ako ha, sasabihin ko, uy, ang ganda naman ng calendar na to. Pero pag next time na kapag bibili na ako, iisipin ko, saan ko ba nakita yung post na yun? Kaninong post ba yun? 'Di ba? Kasi yung post niya dati, ganito lang. Walang logo niya. May logo niya pero naka-watermark, transparent. And then, ano lang, QR code. So parang hindi siya tatatak sa akin kung saan galing yung post na yun. And then paiba-iba yung color na ginagamit niya. So paiba-iba yung color na ginagamit niya, hindi siya consistent. So, ah nung mga nag-post ako ng mga techniques, kasi nagpo-post ako ng mga advices, how to post properly sa Facebook pages, is dun ko na namamalayan na nagbabasa pala talaga siya sa mga post ko. Kasi ina-apply niya sa sarili niya. Pinaka first attempt niya is ito guys. Nakikita nyo, very simple pa lang, white pa lang yung background, and then actually, nagpapaturo pa siya sa akin kung bakit daw naging blur yung post. As in, palatanong talaga siya, guys. Actually, wag talaga kayong matakot magtanong sa akin, ha. Kasi mas na-appreciate ko yun, eh. Lamang para sa akin yung mga taong nagtatanong talaga. Kasi doon ko nakikita yung eagerness na, okay, willing siyang matuto. So, bakit ko naman ipagdadamot yung mga nalalaman ko kung willing naman talaga siyang matuto, di ba? So, dito ko nakita na gumamit na siya ng logo niya. Andito na yung mga call to actions niya, yung Facebook page number, ganito, ganyan. And then, okay na sa akin to. Hanggang sa nagtagal na ha, napapansin ko na parang okay, nag-improve na siya sa mga posting niya. As in, nakikita ko na talaga yung kulay orange. Kasi related siya sa logo niya, di ba? So, kahit hindi ko na tingnan yung pangalan niya, guys, is alam ko na nga, okay, si Clickmaze to. Kahit hindi ko na i-zoom, kahit tingnan ko lang ng ganyan, alam ko na si Clickmaze yan. Di ba? So, parang tatatak siya sa utak ng mga clients kung gagamit ka talaga, magiging consistent ka sa ah, anong tawag dito sa brand colors mo. So, isa pa dito, I see, may isang follower na napansin ko din. Actually, marami kayo guys ha. Pero ito lang talaga ang normally mga na ano ko na mga followers ko na na-appreciate ko na nakita ko talaga yung improvement nila. Maganda naman yung posting nila dati, pero kailangan niyo talagang maging consistent sa colors niyo. Kasi
para sa inyo wala lang eh, pero malaking tulong siya guys. As in, para maging unique ka, matandaan ka ng mga clients mo. Okay? So, ito si Glice ito eh, si GRL Layout and Designs. So, dati yung mga posting niya, okay naman, wala akong problema sa mga posting niya. Pero mas na-amaze ako nung nag, nag-revamp siya ba? Parang niya dati, yung ganito nakikita ko, oh, okay, gumagamit na siya ng brand colors niya. So, okay. So, doon pa ako mas na-amaze kasi may pinost siya na parang, uy, ang ganda ng pagkakaano niya. 'Di ba? Para sa akin na, maganda na to. Kasi, nagbibigay talaga siya ng something na kahit hindi ko na-zoom, kahit hindi ko pa tingnan yung call to actions niya, hindi ko na tingnan itong mga nakalagay dito. Alam ko na si Glice to. Okay, post niya, ganyan, ganyan. Kung ganun din yung gagawin nyo, guys, magiging consistent kayo sa brand colors niyo. Kung sa tingin nyo hindi siya importante, sobrang importante siya, guys. Lalo na kapag magkakaroon kayo ng client, foreigner client, importante sa kanila yung brand color. Okay? Kasi di ba alam niyo naman na may client ako sa California. Yung company nila is very strict sila sa color. May binigay siya sa akin na chart na dapat ito lang yung kulay na gagamitin ko. Dapat maging consistent ka dyan. Hindi pwede na mas lighter yung blue or mas dark yung blue. Dapat ganitong blue talaga. So, para kapag naggagawa ako ng videos or graphics para sa client ko, kapag pinost nila sa social media accounts nila, malalaman ng mga clients nila, okay, sa AT&T ito or sa ganito, ganyan to. Kasi, yung color na ginamit namin is doon lang sa brand colors nila naka-base, 'di ba? So parang ah very small siya to make pero big impact yung result niya na magagawa sa isang Facebook page. Okay? So yun. In order to start as a digital creator, you need to have an effective Facebook page. Okay? Kasi if you're planning to become a social media manager, or virtual assistant. Kasi sa pagiging virtual assistant, may times pa rin na pinapa-handle tayo ng mga Facebook pages. So, at least alam natin kung paano tayo gumawa ng mga captions. Yung feeling mo takot akong mag-post sa mga foreign clients ko kasi hindi ako marunong mag-English. No. Andyan si ChatGPT. Pwede tayong tulungan. Pwede natin i-change yung tone of voice into professional, into sad tone of voice. Laruin nyo lang si ChatGPT, guys, and magiging ah gamit talaga siya. Maraming platforms ngayon, maraming AI ngayon na pwede nating magagamit. Need lang talaga natin siyang i-utilize lalo na kapag free, guys, 'di ba? Yung mga tinuturo ko sa inyo ng mga platforms normally mga free. Okay? So next time, I think may schedule ako na ipopost next na webinar natin. I hope hindi na Zoom. Hahanap ako ng ibang platform. I think Google Meet or Microsoft Teams. Gamit tayo ng mga ganun na hindi na parang limited yung time. Kasi gaya nito is napuputol. Hindi ko na mamalayan. Wala na pala akong voice. So, next is a topic ko is about Rocket PH. Kasi yung Rocket PH, sobrang malaking tulong sa akin. Kasi kahit tinayaan ko lang yung Rocket PH ko dyan, may pumapasok na earnings. Kasi nag-check ako daily, uy, may bumili. Di ba? Parang happy na ako dati na isa lang yung bumili. Pero ngayon parang lagpas 10 na yung bumili and then hinayaan ko lang siya. Ko siya kapag may bagong template ako, ina-add ko siya. Okay? So yun, ituturo ko yun sa inyo. And then magsiset lang ako ng bagong schedule. Hahanap ako ng ibang platform. And I'm very sorry talaga sa mga inconvenience ngayon kasi first time ko lang talagang mag-handle ng ganitong, uh, you know, mag-handle ng ganitong meeting. 'Di ba? So, may isisingit lang ako na topic kasi hindi ko to na-discuss sa inyo kanina. So, very quick lang ito. Kasi yun nga, ipapakita ko pa sa inyo more about the branding. Kasi yung topic talaga natin is how to manage Facebook page and then how to be a social media manager sa mismong Facebook page mo. 'Di ba? Parang training na to sa sarili natin eh, na kapag nagmamanage siya ng page, dapat seryosohin natin kasi, you know,
Yun nga sabi ko sa inyo, is social media manager, pag-manage ng page is a job for the foreign clients. Kailangan nila tayo. And napaka ano nila, mas gusto nila yung mga Filipinos talaga yung i-hire nila kasi alam nila yung dedication ng mga Filipinos. Mas nag-hire sila ng Filipinos compared to other countries. Okay? So, yun. Papakita ko sa inyo sample. Just like for example, yung page or yung, okay, let's say si Smart, to si Smart Communication, yung smart na telecommunication ba? So, punta tayo sa page niya. So kung nakikita niyo na ang logo ni Smart is green tsaka blue, 'di ba? So yung cover photo niya, ganun din, green. And then kapag titingnan natin tong mga posts niya, punta tayo dito sa photos niya, is halos lahat talaga green, 'di ba? Ito yung tip ko sa inyo guys. If marami talaga kayong time ha, kasi may ibang social media manager guys. Sasabihin ko to sa inyo, may mga social media managers na hindi marunong mag-edit. As in, alam nila sa sarili na hindi sila marunong mag-edit or mag-design, 'di ba? Pero marunong sila, magaling sila mag-handle ng page. Marunong sila magpahaba ng engagement, marunong sila makipag-engage sa mga followers, marunong sila niyan lahat except for one thing, yung pagde-design. So may mga digital creators akong nakikita na nagbebenta sila ng mga social media posting. May nagbebenta ng Facebook posting, may mga Instagram template posting, may mga ganun. So, may nakita ako dito sa Rocket PH. Talagang sinearch ko talaga kung ano yung mga ginagawa nila ba. So, papakita ko sa inyo yung sample na nakita ko sa ano ha, sa Rocket PH. Kasi nakapinto dito eh. Hindi ko lang talaga napakita sa inyo kanina. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. So, ito, nakita ko lang siya sa Rocket PH. So, gusto ko siyang ipakita sa inyo. Baka kasi pwede nyo, baka gusto nyong i-add itong templates na to ba? Kasi kung marami lang kayong time ha, baka gusto nyong i-add sa templates nyo yung paggawa ng mga ah, Instagram post templates, Facebook post templates, yung mga ganito. Kasi, yun nga, just like for example, ito ha, what if for example yung client mo is about, yung logo niya is purple na. So itong mga templates na to is pwede mo nang bilhin. 'Di ba? Kung yung logo mo is related to this kind of color, and then yung ano ba tong niche na ginawa niya. So, I think this is about self-care. Kasi nakalagay naman dito, self-care. So, nasa sa inyo na pinapakita niya rin yung sample. Oh. Kasi nakikita niyo, di ba? Yung logo niya sa Instagram is purple. And then halos lahat ng mga highlights, mga post niya is ganun din. And then may pink din, di ba? So, parang i-edit na lang niya. Kung hindi mo naman bet yung pink, tsaka yung logo mo naman is related to black, related to something else na color. So, i-edit mo lang. Kasi sa Canva kasi is automatic, di ba? Kapag nag-change tayo ng color, may magpa-pop up sa baba na parang, would you like to change or apply the colors to all? So, parang ganun. So, pwede nating gawin yun. So, di ba? Nakikita niyo yung pagbenta niya is 109 lang and then 30 templates na yun. May ipapakita pa akong iba. What if yung client natin, whatever magkakaroon tayo ng client na yung business page niya is nail salon, 'di ba? Or hair salon or something like that. Pwede kang gumawa ng mga templates, 'di ba? Or pwede kang bumili ng mga templates kung parang tinatamad kang gumawa ng mga sarili mong templates is uh, pwede yun. May mga nagbebenta ng mga ganun. Gaya nito, di ba? So, kaya hintayin lang natin kasi medyo mahina yung internet connection ko. So, yan. Nakalagay dito sa, ano niya, is nail technician Instagram post story templates with free editable templates with resell rights. 'Di ba? So, kung titignan natin dito, is marami talaga siyang templates, guys, na pwede nating ma-edit, pwede nating magamit. As in, yung gagawin na lang talaga natin is i-edit yung mga text. 'Di ba? Pwede, pwede, guys. May mga taong na talagang
bumibili ng mga ganito. Kung may time kayo ha, gawan niyo ng paraan. Kasi marami talagang like social media managers na hindi talaga marunong mag-design. And then bumibili lang sila ng ganito. Kasi tingnan niyo, oh, sobrang mura lang, 129. And then sobrang dami na ng inclusions. 'Di ba? May isa pa ako dito eh. Papakita ko rin sa inyo. Example lang to. At least, 'di ba, may idea na kayo na pwede palang o pwede pala gumawa ng mga templates so para ibenta and then what if maghanap ka ng niche like for example hair salon. So gumawa ka ng parang pang-posting na related lang siya sa hair salon. Example, ito ha, this is about yung parang cosmetics, 'di ba? So nakikita niyo naman yung mga ginawa niya talaga is related talaga sa cosmetics. So nasa sayo na kung paano mo i-change, drag and drop mo na lang yung mga pictures, ganito, ganyan. So possible yan guys, pwede natin yang ibenta. Okay? So at least may idea kayo na if ever wala na talaga kayong maisip na gawin na template is uh, creating ganitong klaseng template is pwede. Okay? And then pwede mo siyang i-add sa Rocket page mo or mag-post ka sa Facebook page mo na nagbebenta ka ng mga ganito para sa mga social media managers dyan. Meron kaming mga ganito, ganyan. Pwede nyo bilhin to para ah makasave sa inyo ng time. Automatic job, drag and drop, edit, Canva editable, lahat-lahat. Pwede nyo gawin ganyan. As in, mabenta to guys. Kaso lang, is time consuming lang talaga siya gawin. Kasi hindi naman pwede gagawa ka lang ng template na tatlo, apat, lima. Kasi nakikita mo naman dito, 150 templates. Di ba? Yung isa, 200 templates. Di ba? So, yun. So, yun guys. And I think yun lang. Kung meron man akong nakalimutan is, I promise you na i-add ko siya sa group natin. Ihahabol ko talaga siya. Magre-record talaga ako ng video kung sakaling meron ako nakalimutan. And then, yung mga prompts ng ChatGPT is magagather ako para may magamit kayo. And then, kapag feel nyo na gumawa ng mga captions, or gusto niyo mag-schedule ng post is tingnan niyo lang yung mga ginather ko na prompts and then gagawa kayo ahead kung paano. Actually, may tuturo pa rin ako sa iyo. May tuturo pa rin ako sa inyo kung paano gumawa ng mga maramihang contents. Okay, so ituturo ko yan sa inyo. Yun nga lang, nakulangan tayo ng oras and i-add ko na lang siya dun sa group natin as video recorded. Yung parang hindi na tayo nag-live. I-add ko na lang siya para may additional learnings kayo para sa pag-manage ng Facebook page, no? So yun lang and maraming salamat talaga guys sa first webinar natin. Successful siya para sa akin. Sobrang nakaka-overwhelm. Hindi talaga ako sure kung ah good job ba ako sa ginawa ko. Hindi ko sure kung naiintindihan niyo ba ako. Kaya ini-edit ko talaga to na parang mini-make sure ko lahat na maintindihan niyo. And I hope talagang naintindihan niyo na forward ako sa lahat ng mga nag-attend today na makikita ko kayo sa next na webinar natin. Kasi hopefully yung itatopic natin is basic Photoshop. Gusto ko sana i-topic yung Rocket PH pero naisipan ko na wag na lang. Magre-record na lang ako ng parang sa ako lang sa sarili ko para ipopost ko siya sa group natin. Pero yung Photoshop talaga is need ko talaga siyang ituro ng live. Kasi gusto kong masubaybayan niyo talaga yung paggawa ko, kung paano ko siya ginawa, panito, ganito, ganyan. So, yan. And then yun lang and maraming salamat sa panonood and I hope to see you guys in my next video or in my next webinar. Bye-bye!